Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Tayo muli ay nasa bahay-sambahan para sambahin at purihin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay magsitayong lahat sa ating pagpapasimula sa ating panambahan. Tayo ay mag-awitan at purihin natin ang Panginoon. Ibigay natin tinig ang buong kaya sa pag-awit para sa ating Panginoon. Let's sing this song. Since Jesus came into my heart. Amen. Ang Panginoong Hesukristo po ba ay nasa puso na natin? Amen. Kaya dapat po siya nating purihin at ating sambahin. What a wonderful change in my life. First verse. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there's a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart, in the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in the city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Another song, what sins are you talking about? Amen. First verse. I remember the days when I was bent low, when the burden of sin and strife, then Jesus came in and rescued me, and He gave me a brand new life. And now as I thank Him day after day for washing my sins away, it seems I can almost hear the voice of the blessed Savior say, What sins? What sins are you talking about? I don't remember them anymore. From the book of life, they've all been turned out.
Savior who's with me each day. Amen. Oh, Father, forgive me, hear my plea, and He washes my sins away. Each time that I bow to give Him thanks for removing my guilt and shame. He cannot recall what I'm talking about, for His answer is always the same. Come on, sing on. What sins are you talking about? I don't remember them anymore. What a promise. Amen. The book of life, they've all been turned out. I don't remember them anymore. Amen. Another song, Amen. standing on the promises of God. Amen. Amen. First verse. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. All the ladies now, second verse. Standing on the promises of God. Yes, come on, ladies. When the holy songs of God and fear us sing. Amen. I believe in word of knowledge. Sing on for the Lord. Promises of God. All together now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. All the men, third verse. Standing on the promises of Christ the Lord. Come on. Bound to Him eternally Amen. by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of All together God. now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse now. Standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call. Amen. Resting in my Savior as my We can all rest in all. for Standing Lord. on the Amen. promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Amen. Before we go to the last song, may I call on Brother Danny Ginto to lead us in opening prayer. Tayo po mag-pray. Dakila naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan ka po namin dahil napakabuti mo po sa amin. Biniyayaan mo po kami na makarating po sa aming bahay sambahan, iningatan at makarating po ng malulati para sama-sama po kaming manambahan sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Salamat po sa inyo. Pagpalain po ang aming pagtitipong ito. At dinadalangin ko ang bawat isa, lalo na po yung papunta na po rito, Yes. Lord. ingatan mo po sila. Amen. At ang kasama po namin sa online, kung sila po nakikinig, i-bless mo rin po sila, Yes, Panginoon. Lord. Amen. Pagpalain po ang kanilang buhay. Yes, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, tulungan sa lahat ng pangailangan, at bigyan po ng lahat ng kanilang mga Amen. pangailangan.
Nagpe-pray ko po sa inyo ang aming mga senior citizen. I-bless po sila at bigyan ng malusog na pangatawan Yes, Lord. upang mapaglingkod po ng patuloy Amen. sa inyo. Yes, po. Purihin po yung dakilang pangalan. Dumadalangin po kami ng iyong pagkapala sa lahat. At bigyan mo po kami ng puso na bukas sa pakikinig po ng iyong salita. Amen. Amen. Salamat po ng marami. Nagpe-pray po kami at dumadalangin na pagpalain mo po ang aming buhay. Salamat po sa inyo. Sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Listen this song, The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Our hope is in Jesus. Amen. Amen. First verse now. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope. Amen. Come on. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last verse. When He shall come with trumpet sound, oh may We are excited because we know that Jesus is coming again. His righteousness Amen. alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground One more time, is on the sinking chorus. sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Manatiling nakatayo at tayo po ay dudako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Verse 1 to 20, basahin po natin ito ng buong puso at salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 20. Verse 1, At ang hari ay nagsugo at pinisan nila sa kanya ang lahat na matanda sa Huda at sa Jerusalem. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon at ang lahat ng lalaki ng Huda at ang lahat ng taga-Jerusalem na kasama niya at ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki, at kanilang binasa sa kanilang mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ng kanyang mga utos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito, at ang buong bayan ay nanayo sa tipan.
At inutusan ng haring si Hilkias na dakilang saserdote at ang mga saserdote at ikalawang hanay at ang mga taga-tanod pinto na ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat ng kasangkapan na ginawa kay Baal at sa mga asera at sa lahat na natatanaw sa langit at kanyang sinunog sa labas ng Jerusalem sa mga parang ng Cedron at dinala ang mga abo niyaon sa Bethel. At kanyang inalis sa mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyosan na inihalal ng mga hari sa Huda na nagpasunog ng kamangyan sa mga mataas na dako sa mga bayan ng Huda at sa mga dakong na nga sa palibot ng Jerusalem, pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw at sa buwan at sa mga tala at sa lahat ng natatanaw sa langit. At kanyang inilabas sa mga asera sa bahay ng Panginoon sa labas ng Jerusalem, sa batis ng Cedron, at sinunog sa batis ng Cedron at dinurog, at inihagis ang mga nangadurog niyaon sa libingan ng karaniwang mga tao. At kanyang ibinagsak ang mga bahay ng mga Sodomita na nga nasa bahay ng Panginoon na pinagtatahian ng mga tabing ng mga babae para sa mga asera. At dinala ang lahat na saserdote mula sa bayan ng Huda at nilapastangan ang mga mataas na dako sa pinagsusunugan ng kamangyan ng mga saserdote mula sa Geba hanggang sa Beer-Seba at kanyang ibinagsak ang mga mataas na dako ng mga pintuang bayan na nangasa pasukan ng pintuang bayan ni Josue na tagapamahala ng bayan na nangasa kaliwa ng pasukan sa pintuan ng bayan. Gayunmay ang mga saserdote sa mga mataas na dako ay hindi sumampa sa dambana ng Panginoon sa Jerusalem, kundi sila ay nagsikain ng tinapay na walang libadura sa gitna ng mga kanilang kapatid. At kanyang nilapastangan ang Tophet na nasa libis ng mga anak ni Hinnon upang huwag paraanin ng sinuman ang kanyang anak na lalaki o babae sa apoy kay Molok. At kanyang inalis sa mga kabayo na ibinigay ng hari ng Huda sa araw sa pasukan ng bahay ng Panginoon, sa siping ng silid ni Nathan Melek na kamarero na nasa looban at sinunog niya sa apoy ang mga karo ng araw. At ang mga dambana na nangasa bubungan ng silid sa itaas ni Akaz na ginawa ng mga hari sa Huda at ang mga dambana na ginawa ni Manases sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon ay ipinagbabagsak ng hari at pinagigiba mula roon at inihagis ang alabok na mga yaon sa batis ng Cedron. At ang mga mataas na dako na nga nasa harap ng Jerusalem na nasa kanan ng bundok ng kapahamakan na itinayo ng Haring Salomon kay Astaret na karumaldumal ng mga Sidonyo at kay Chemos na karumaldumal ng Moab at sa kay Melcom na karumaldumal ng mga anak ni Amnon ay nilapastangan ng hari. At kanyang pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at pinutol ang mga asera at pinuno ang kanilang mga dako ng mga buto ng tao. Bukod dito'y ang dambana na nasa Bethel ay ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nabat na nakapagkasala sa Israel. Sa makatuwid bagay ang dambanang yaon at ang mataas na dako ay kanyang ibinagsak at kanyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asera. At pagpihit ni Hoseas ay kanyang natanawan ang mga libingan na nangasa bundok at siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumhan ayon sa salita ng Panginoon na itinanyag ng lalaki ng Diyos na siyang nagtanyag ng mga bagay na ito. Nang magkagayoy kanyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kanya, yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Bethel. At kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya. Sa gayoy, binayaan nila ang mga buto niya
nakasama ng mga buto ng propeta na nanggaling sa Samaria. At ang lahat ng bahay naman sa mga mataas na dako na nga nasa bayan ng Samaria na ginawa ng mga hari sa Israel upang mungkahiin ang Panginoon sa galit ay pinag-aalis ni Hoseas at ginawa sa mga yaon ng ayon sa lahat na gawa ng kanyang ginawa sa Bethel. Sabay-sabay po tayong lahat. At kanyang pinatay ang lahat na saserdote sa mga mataas na dako na nga nandoon sa ibabaw ng mga dambana at sinunog ang mga buto ng mga tao sa mga yaon at siya'y bumalik sa Jerusalem. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at lahat po tayo ay maaari ng makaupo.
love, it took my place and gave himself. He gave himself. Wow, amen. Purihin ang Panginoon. Wow, salamat sa binigay ng Panginoon na kanyang sarili sa atin sapagkat wala na pong hihigit na pwede nating matanggap bukod sa ibinigay na ng Panginoon sa atin. Amen. Salamat, may mga kapatid tayong lumalago o ngayon naglilingkod na, naawit na rito sa unahan. Amen, bukas makalawa, ang pipreach na rin yan dito. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you mga kapatid dahil alam niyo po, yung ganitong mga kapatiran, yan po ay atmosphere, parang environment na natutuwa silang nai-encourage sa inyo, bawat membro, na hindi lang ilan, na hindi lang sila ang nangangailangan ng salita ng Diyos, kundi marami. At lahat po tayo ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po tayo sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Talagang galing kami kila Pastor Javier, sa Tayabas, nag-preach ako doon ng funeral ng mother ni Javier, Pastor Javier, at si Nanay Norma. Yan po ang panganay na anak o siya yung anak na unang naligtas sa kanilang angkan. Yung mag-asawa na si Tatay Goyong, si Lolo Tatay Goyong at saka si Nanay Maria ay mag-girlfriend. I think nakwento ko na yun sa inyo. Mag-girlfriend bago mag-gera. Naggera. Nung maggera, nagkahiwalay yung dalawa. Naputol yung kanilang pagmamahalan. Pinutol ng gera. Anong nangyari? Lumipas na ang panahon, hindi na sila nagkita. Tapos na gera, lipas na ang panahon. Paglipas ng panahon, mga maedad na sila, mga senior na, biyuda na, nagkita sila. Nung magkita sila, biyuda na, naalala nila yung kanilang kabataan. Total, sila na may pareho ng malaya, di muling nag-usap yung dalawa. At yun, nagpakasal. Di nagpakasal sila. At the age of 70 plus, naligtas yung dalawa. At sa panahon ni Pastor Albiar. Tapos ay nung umalis si Pastor Albiar, ako na ang pumalit. Lumipas uli ang mga taon, at the age of 80 plus, namatay yung lalaki, si Tatay Goyong, na nakahiga, nasa kandungan, nasa hita nung kanyang may bahay, na umaawit ng mansion over the hilltop sa Tagalog, nung kahit na kubo. Sa probinsya, madalas naming inawit do'y Tagalog. So, nung mamatay, nagkaroon ng funeral service. Funeral service, naipon yung magkakamag-anak, funeral service, ang tumanggap sa Panginoon yung nanay ni Javier, Pastor Javier. So, nagtapat yung nanay. Sinama si Javier, maliit pa, 8 years old. Maliit pa siya. At masigasig ang nanay. Ang tatay ay galit na galit. Talagang minumura siya, naglalasing, ginugulpi siya. Talagang doon ka na tumira. Lagi kang nasa simbahan. Ganon, talagang galit na galit. Pupuntahin sa simbahan pagkalasing na lasing. Dadalo sa simbahan, lasing na lasing. Tapos ay, ayun, minsan yayakapin ako pagka tapos na ang preaching, yayakap sa akin. May time pa na ako hinalikan. At, akala ko may bubulong lang, yun pala, hinalikan pa ako Kasi lasing. Ultimately, sa tiyaga ng Nanay Norma at paninindigan, naligtas din for many years. Kasi naligtas ang Nanay Norma 1989. Naligtas ang tatay niya mga 1998 na ata. Oo, ganyan. Matagal, maraming taong inusig. Pero sa paninindigan ng Nanay Norma, naligtas si Javier. Naligtas yung mga anak. Naligtas yung asawa ng mga anak. Ngayon, kasama ng mga apo at yung mga anak ng apo, siguro mga ang kanila ngayon, mga nasa 96 na. Dumami na. 85% ng pamilya ligtas na.
at may mga pastor at missionaries na. Kakatuwa, no? May isang babaeng nanindigan. Tingnan niyo, ano? Mahirap sa simula. Pero kapag ka ang bunga nilingon natin, plus yung mga pastor na at saka missionary na, manugang at anak at apo, na nangangaral na sa iba't ibang bansa. Oh, may ibarami ng bunga rin. May mga bunga na ring pastor, may mga bunga ng simbahan. Bunga ng isang nanindigan na ina ng tahanan. Ang tawag ng Bible sa Proverbs chapter 31 ay virtuous woman. Kaya napakaganda ng patotoo. Kaya I'm so amazed. Paano ang isang naglalakad ng gabing-gabi, ang layo ng tirahan o sa may bundok pa, naglalakad kahit gabi, mananambahan ng Wednesday. Uuwi ang pagkatapos ng rito, lalakad pa yun ng gabi, papunta sa bundok. Ang kasama si Javier na maliit. Tapos gugulpihin ng tatay doon. Aawayin, talagang uusigin. For how many years? Pero hindi, nanindigan yung nanay. Kaya nakakatuwa po ang bunga ng biyaya ng Diyos. Ano? At marami pong ganyang babae na naninindigan. Kaya salamat sa Panginoon. Sa Bible, ang ganun din, di ba? Si Ruth, nanindigan din. Kita nyo naman yung naging lahi niya. Doon lumabas ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung paninindigan ng isa, sa aming pamilya, ganun din. May isang babaeng nanindigan, yung aming ate. Kung di siya nanindigan, baka kami hindi din namin alam kung ano na nangyari. Kaya may mga babae na magaling manindigan. So, yung sinasabi ng Bible, magpakalalaki kayo, kahit babae, magpakalalaki sa isip, hindi sa damit. hindi sa CR. Magpakalalaki sa isip, so magpakatatag. Ganun. Sa pananampalataya. Kaya salamat po ngayong gabi, narito po ang isa sa ating mga missionaries galing po sa Germany. At ibig kong mapakinggan natin, isa sa ating mga kababaihan ng kabataan pa, pero merong matibay na mga paninindigan sa pananampalataya. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil hindi lamang isa, marami po tayo mga kabataan na ganyan. At mga nanay, tatay, lolo, lola, kita naman natin yung mga senior citizen natin, kahit mga 80s, 90s, andyan pa, nananambahan pa, involved pa. Gusto pang mag-soul winning, gusto pang magkaloob, kung maaari lang, isasama sa mahal ka ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Common grace, common grace. Lahat ng Kristiyano nabubuhay at lumalago sa biyaya ng Diyos. Kaya lahat po ng tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos, amen. Okay, so lahat po yan, kaya na-appreciate natin. Kung makikita natin anong ginagawa ng biyaya ng Diyos sa isang tao, then ibabalik natin sa Panginoon yung kaluwalhatian. Amen. So tawagin natin Sister Karen. Sister Karen, will you please come? Sister Karen Chan. All the way from Germany. Salamat sa ginagawa ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa Germany, anong klaseng mga tao, anong atmosphere, anong spiritual temperature, at bagamat minsan meron ditong kumukontra, nagte-text din sa akin yung German. Nagte-text sa akin. Salamat at ating kapatid, alam ko ano yung tatayuan niyang aral. Sister Karen, alika. Nagbigay ka ng testimony sa ating mga kapatid. Good evening po, church. Miss you po. Pastor, maraming salamat po sa paulit-ulit na pagpapakaba sa akin ng ganito. Hindi ko po ito nalilimutan. Dito ko lang po nararamdaman yung pagtibok ng puso ko na kaya pala pong tumibok ng puso na parang lalabas sa katawan. Parang nakukuryente. Pero sobrang namimiss ko po dito. Naalala ko po kasi nung mga unang araw po namin dito, nung mga nag-church po ako ng nakapantalon po, ng 7 years lang naman po. Every Sunday po, mag-church po ako, lagi po akong sinasabihan, magpalda ka na, kasi hindi yan modest. Sabi ko naman po, anong hindi modest sa pagpapantalon? Kung nakapalda ka naman, naninira ka naman ng simbahan. Ganun po yung mga thinking ko dati na naiisip ko po dati, pag mag-a-attend po ako ng simbahan, lagi po ako mag-iisip ng mga tanong na gusto ko po, hindi po masagot ng pastor natin. Lagi lang pong para kumontra, para
patunayan na walang isang tamang simbahan. Eh, yung pastor po natin, grabe po yung biyaya ng wisdom. Lahat po sinasagot ng may verses sa Bible po. Naalala ko po ng mga panahon na nag-church po kami dito, si Sister Kat, kung kilala niyo po, missionary po sa Austria. Ang usapan po namin madalas noon, ng mga panahon po na yun, mga 2011 pa po yun, ito mga 2014, mga ganyan. Pag-uusapan po namin yung inom, yung pagyoyosi, pagmamariwana, yung pag-uusapan po namin, hindi ko po malimutan, dadaan po ng Skyway, tapos lagi po namin sasabihin, ang ganda ng mga ilaw. Kasi dahil dun sa effect po noon, ngayon po, naisip po namin gaano po ka-immature yung mga ganung bagay, gaano ka paulang kwenta po, na nagpapasalamat po kami ng paulit-ulit sa Panginoon na niligtas po kami sa ganung buhay, na dati po kaming nasa dilim na inakay lang po ng simbahang ito, hindi po kami tinigilan hanggang mabago po yung mga buhay po namin. Kaya sobrang salamat po sa simbahan po natin na paulit-ulit pong nagpapalakas at umaakay po ng mga kaluluwang katulad po namin na wala naman pong pupuntahan yung buhay po namin dati. Pero tinanggap niyo po kami, salamat po ng madami. So ayun po, ngayon po ang usapan na po namin ni Sister Kat, yung missionary po sa Austria. O ilan na yung, may for baptism ka ba? O kamusta yung Bible study mo dyan? Ilan na yung ilan na yung mga dinidisciple mo? Ang usapan na po namin, pag-pray mo naman yung ka-Bible study ko, pina-persecute. Pag-pray mo naman na huwag maagaw ng kalaban, yung for baptism ko na ka-Bible study. Or punta ka naman dito, palakasin natin yung mga taga dito sa Germany, or pupunta po ako sa Austria para magsama-sama rin po yung mga ladies po doon. Hindi lang po ladies, marami po tayong lalaki na nasyasyaran. Yun nga po, nabanggit po ni Pastor, ang problema lang po, iba pong doktrina. Yung nga po, sabi ko, yung pagtibok ng puso dito sa pulpito, sana po ganun din po sa pag-aasawa, pero wala po talaga eh. Hindi po talaga tumitibok puso sa pag-aasawa. Natatawa po ako na si Sister Gab, share ko lang po yung sinabi sa amin ng Ladies Fellowship. Nakita po niya kami, sabi niya, Ate Karen, di ka pa rin nagsasawa. Nandiyan ka pa din sa ladies. Kamusta na? Tawa po ako ng tawa, which is totoo naman. Anong petsa na? Nandiyan pa rin kayo, hindi pa kayo nagsasawa. Pero, pag-pray na po ba natin? Pero hindi po, wag po. Wag po ganun. Pero yun nga po, nagsimula rin po kami sa ladies, nagsimula po sa feeding. Hanggang sa ngayon po, patuloy po yung gawain natin sa Germany. Marami po tayong nakaka-Bible study, marami pong nakakakilala sa Panginoon. Marami pong, ang kadalasan pong sinasabi po nila, pag nasyasyaran po ng gospel, walang nakapagsabi sa amin ng ganito, walang nagturo sa amin about sa Panginoon. Simula pagkabata po namin. Lahat po sila parang uhaw na uhaw po sa salita ng Panginoon. At bihira po, lalo na po sa ospital, ang tumatanggi kay Jesus Christ po. Lalo na po yung mga nasa huling na po ng buhay po nila. Talaga pong naiiyak, natutulala, kahit na po sabihin po nilang wala po silang Diyos na pinapaniwalaan, pag nabanggit na po kahit yung John 3:16 lang po na verse, hindi po lang, sorry po, yung John 3:16 po na verse ay talaga pong nakikita po natin yung pagbabago po ng spirit po na nandun po sa tao. Kaya po kailangan po namin ng mas maraming tagapagturo, mas marami pong taga-disciple, kung meron po ditong tinatawag para yung willing po mag-aral ng German language, para po abutin yung mga tao po doon ay malaking tulong po. So nangangarap po tayo, vision po na binibigay ng Panginoon ay magkaroon po doon ng simbahan, magkaroon po ng Bible school para doon po i-train yung mga willing po mag-mission. Marami po nag-profess po na parang hindi po parang binibigyan po sila ng wisdom na gawin din daw po yung ginagawa namin. Natutuwa po sila, gusto namin yung ginagawa nyo. Meron din po, gusto na pong tumigil magtrabaho. Ang ako naman po, sabi ko po, hindi man po pwede magtayo ng simbahan ng babae. Kung pwede lang po sana. Kaya lang, hindi po pwede mag-baptize. Sabi ko nga po bakit po ba kailangan kasing mag-submit sa lalaki or ganyan-ganyan. Pero hindi na nga po pala ako ganun. Makikinig na lang po ako sa sasabihin ng ating pastor at ng Panginoon. Dati po kasi puro kontra, nagsawa po ako. Kumontra sa Panginoon, nagsawa po ako mag-doubt, mag-worry. Nagsawa po ako yung medyo po yung parang praning, kumbaga sa term. Yung parang lagi ka nag-iisip ng masama sa sasabihin sa'yo. Nung binitawan ko po lahat yon, sabi ko sa Panginoon, Lord, ito pala yung pagdadalan mo sa akin. Sana dati pa, di mo naman sinabi para sa akin pala yung pinapagawa mo.
ang saya po sa gawain na ang may share ko lang po talaga na natutunan ko at experience ko po sa gawain doon ay yung pagbibigay po. Hindi lang po pera, hindi lang po lakas, karunungan, kung ano man pong meron tayo. Pag nagbigay po sa Panginoon, grabe po talaga yung balik. Ang nagiging problema na lang po yung paano ko po iisipin, Lord, paano ko ba iisipin na hindi isipin yung kapalit? Lagi naman may kapalit. Doon po ako nahihirapan na pag nagbigay, nagiging ko minsan, ibabalik naman to ni Lord. Lord, babalik mo to, wala akong problema. At the more po na, yung akala po natin na ito na lang, kailangan ko din naman. Hindi po pa kasi porket OFW or nag-work po sa ibang bansa ay akala po ng marami na pong pera na sobra-sobra. Kadalasan po kung ano po yung natitira po, pag ang Panginoon po ay nangailangan, lagi pong paulit-ulit na tinuturo po sa amin, mas lalong magbigay. Which is napatunayan ko po na kahit na po meron o wala, hindi po nakadepende kung meron tayo o wala eh. Pag nagbigay po sa Panginoon, grabe po magpala. Hindi mo po na itatago. Palapad po tayo ng palapad sa pagbalik po natin dito. Natatakot po ako baka sa susunod kong pagbalik, mas malapad na po. Okay lang po yung pagilid, wag lang po paharap. Ayaw pa. Pero yun nga po, napakabuti po ng Panginoon. At salamat po sa mga nagdadasal po sa amin at patuloy po yung gawain doon. Sana po kasama po namin kayo sa panalangin na magkaroon po tayo ng Bible school doon, ng church po, sa magpapastor po doon kung galing po dito o galing po sa Germany ang tatawagin po ng ating Panginoon o si Pastor Conwy. Kung ipapamigay niyo po. Pero salamat po sa panalangin at patuloy po namin kailangan ng panalangin. At salamat po sa inyo lahat. Oh, yung willing diyang pumunta sa Germany. Ha? Kaya lang, sinaraduhan na ni Karen eh. Parang ayaw pa daw niya mag-asawa eh. Meron pa naman yata diyang nagpe-pray. Ha? Pupunta na sana. Oo. Magsasabi na sana. Amen. Well, tayo po tumayong lahat. Salamat sa ganyang patotoo. Ano? Hindi laging madali. Pero habang tumatagal na sila'y nag-share ng gospel doon, lalo nilang naunawang ang Diyos ang nagbubukas ng pagkakataon. At may mga taong talagang willing at open. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Okay, atin bubuksan ang ating talataan. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Verses 1 and 2. Joshua 1, 1 and 2. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Maraming Diyos, salamat po ng marami, sapagkat ang salita mo ay laging kapupulutan namin ng katotohanan para kami gabayan sa landas na aming daraanan, lalakaran at patutunguhan. Sa ganun po, ang iyong salita ang magbibigay ng direksyon sa aming isipan na siyang isagawa ng aming bahagi ng katawan, buong katawan. Pangunahan niyo po kami, maging ang lahat ng makikinig po sa online. Ikaw na po magpala sa bawat isa sa amin. Hiling namin ang mga bagay na mahalaga na lagi naming pahahalagahan at iingatan at isa sa pamuhay. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po. Alam na po nating istorya dito, sinabi na po dito sa ating binasang talata na si Moses ay patay na. Verse 2, Moses, my servant, is dead. Ngayon, ang naiwan na papalit ay si Joshua. At ang sabi ng Panginoon, now therefore, arise,
Go over this Jordan, thou and all these people. So pangungunahan niya, wala na pong alinlangan na ang susunod na leader ng bansa ay si Joshua. Ano po? So napakaganda, ngayon po malapit na tayo mag-eleksyon, napakaganda kapag ang leader ng bansa ay kagaya ni Joshua. Yung bang alam nating hinirang ng Diyos at masunurin sa Diyos. Ayan ang napakagandang leader. Ano? Nawa, loobin ng Panginoon, magkaroon tayo ng ganyang talagang leader na ang leadership talagang sa bansa, yung bang kumikilala talaga sa Diyos na ang Diyos ang naglagay, ano, ang Diyos ang masusunod, ang Diyos ang aking paglilingkuran, paglilingkuran ko ang aking bayan sa pangunguna ng Diyos. Maganda kung ganun no? Itong kay Joshua, ganun natapos na, kaya dalawang bahagi ng paglilingkod ang makikita natin dito, yung bahaging natapos na at saka yung bahaging pangkasalukuyan. Bahaging pang nakaraan, pamiminuno na nakaraan at pamiminuno na kasalukuyan. Buhay paglilingkod na natapos na at buhay paglilingkod na naririto pa. So ngayon tayo ay naririto pa. Kumbaga tayo ang pwedeng Joshua, parang gano'n, buhay pa. At tayo ay nasa paglilingkod. Kaya kapag ang itinalaga ng Diyos sa simbahan ay masunurin sa Diyos, kaya kapag ang mga Kristiyano na itinalaga ng Diyos na maging ilaw at asin sa mundong ito ay naging masunurin, napakaganda ng magiging lakad ng mga simbahan. Napakaganda ng magiging lakad ng mga tahanan. Napakaganda ng lakad ng ating lipunan. Kapag ka naging masunurin ang mga tinawag ng Diyos. Kaya una, ang pamagat po nito ay maging handa ka sa tatlong bagay na mahalaga. Maging handa ka sa tatlong bagay na mahalaga. Ano po yon? Number 1, be ready and willing to hear God's calling. Be ready and willing to hear God's calling. Pag sinabi nating hear, hindi lamang yung hear na nakinig, nadinig yung sound. Be ready to willing to hear, pakinggan, hindi lang pakinggan na nakinig, alam niyo yung sound, alam niyo yung mensahe, kundi pakinggan para gawin. Yung bang nakikinig ka na willing kang sumunod. Be willing, be ready and willing to hear God's calling. Maliligaw tayo dahil hindi natin alam ang tunay at totoong buhay na masagana, tunay na buhay na kalugod-lugod sa Diyos, lalo na nga si Satanas may daya. Kagaya ni Eva at ni Adan, bagamat nadinig na nila, alam nila yung kalooban ng Diyos na daya pa, lumihis pa. Pero tayo po sa ating kapanahonan, lagi tayong maging handa. Lagi tayong maging laan na dinggin, hindi lang pakinggan, dinggin ang panawagan ng Panginoon. Kapag natawag, minsan, di ba, kasi dito, sabi niya, Joshua, yung aking aliping si Moses, namatay na. Bumangon ka. So maliwanag, siya'y tinawag ng Diyos. Kahit tayo man, pagka ang pangalan natin ay tinawag sa mga nakapasa, sa kumuha ng exam. Nakikita ko yung mga kumuha ng mga board exam, bar exam, yung mga magulang nila, chinecheck. Tapos ipinopost sa Facebook. Tapos merong kulay yung pangalan ng kanilang anak. Tapos may bilog pa. Pinakikita niya sa haba ng mga listahan ng mga nakapasa, kasama yung pangalan. At masaya sila, kaya nila binilugan, kaya nila ipinost. Nagagalak sila. Tama lang naman. Masaya tayong lahat kapag kaganon. So, anong kasayahan ang nadadama natin kapag ang pangalan natin ay natawag na nakapasa sa trabaho o natanggap sa trabaho? Lalo na kung panahon na mahirap ang trabaho. Lalo na kung ang trabaho ay maganda ang sweldo. O kaya bidding, o kaya anuman na transaksyon. At ang pangalan ng kumpanya mo ang natawag o pangalan mo ang natawag, ang napili o nahirang. Tayo po'y may katuwaan. Masayang matawag, mapili ang ating pangalan. Lalo ba, kumukuha kayo ng tinatawag nating qualifying exam. Maraming kumukuha, may mga qualifications silang kanya-kanya, talagang mga nangag-aral din. Pero sa lahat ng mga nag-aral at mga nag-apply, ikaw ang na-approve.
Ikaw ang nakapasa. Tinawag, tatawagin na lang yung mga pangalan ninyo. O, nakaupo kayong ganyan, tayo. At tatawagin na lang yung mga pangalan. Kahit minsan sa mga Miss Universe, di ba? Nakikita natin sa beauty contest, nakapila yung mga finalist. Tapos tatawagin yung mga pangalan. Pag tinawag ang pangalan mo, hahakbang ka forward at bababa na yung mga hindi natawag at yung mga natawag, pagpipilian pa sino sa kanila yung number 1, number 2, number 3. Pagka tinawag ka dun sa top 5 ba yun? Yung top 5. Pag tinawag na ang pangalan mo, abay, tuwan-tuwa ka na, nag-iiyak-iyak ka na. Lalo na pagka binanggit na sino ang Miss Universe. At tinawag ang pangalan mo, tinawag ang kapatid mo, tinawag ang pinsan mo, o kaya anak mo. Miss Universe. Ayun, tinawag ang pangalan. Di ba tuwang-tuwa tayo? So, walang masama sa madinig ang ating pangalan na napili. Pero this time, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang pinili ng Panginoon sa maraming Hudyo, sa maraming lalaki sa Israel, sa maraming sundalo o nakipaglaban sa panahon ni Moises, sa maraming tumawid sa dagat na pula, sa mga kalalakihan, ang nahirang ay si Joshua. At alam natin na yung pangalang Joshua, ang Hebrew equivalent ng pangalang Jesus. Kaya si Joshua ay type ni Jesus Christ. Siya ang type ni Jesus Christ. Si Moses, siya ang type ng law. Siya ang representative ng law. Hindi kinaya ng law na tayo'y dalahin sa lupang pangako at itawid sa ilog ng Jordan. Hindi kinaya. Pero si Jesus, siya ang nagtawid sa atin. Siya ang nagdala sa atin sa lupang pangako. Siya ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na sabihin ditong the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses minister, saying, Moses, my servant is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people. Humanda po kayo na kapag ka ang Diyos ay nangusap sa inyo at kayo'y tinawag niya. Sabi niyo, Pastor, paano ba malalaman kasi hindi ko na mababasa ang pangalan ko sa Bible. Hindi ko naman naririnig ang pangalan na binabanggit mula sa ulap, Juan, ikaw ay maging mangangaral o maging missionary o maging doktor o maging engineer. Wala kayong nadinig na ganon. Pero kapag kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, at the more you become closer to the Word of God, the more you will stay a longer time and more often sa presensya ng Diyos. Habang tumatagal kayo at nagbababad kayo sa presensya ng Diyos, ang Diyos po ay nangungusap. Kaya pagka kayo nagbabasa ng Bible, meron po yung special, may special time na habang nagbabasa kayo, kahit ulit-ulit nyo na yung nabasa. Merong special time na kapag kayo talagang kakausapin ng Panginoon, merong talata na bigla yang magkakaroon ng kakaibang kahulugan, kakaibang liwanag, magkakaroon ng special meaning sa iyo, at yan ay lulundag at yayakapin ng puso mo. Kukulungin niya yung puso mo at hindi ka makalaya ngayon. Talagang binabagabag ka, talagang burden na burden ka, talagang touch na touch ka, talagang kuhang-kuha yung kalooban mo, no? At lalo ngayong nagiging willing ka na magpasakop at ibigay yung sarili mo sa katotohanan yon. Yun yung time na ang salita ng Diyos kakausapin ka. Itatama tayo kung mali yung ating gustong patunguhan, kakausapin niya tayo para gabayan tayo sa kanyang kagustuhan dahil hindi natin mamimit, hindi natin maaabot yung potential ng gusto ng Diyos magawa sa atin kung, sabi nga ng Book of Proverbs, di ba? Trust in the Lord with all thy might. Ano yan? Trust in the Lord with all thine heart. Okay, basahin natin yan. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Meron tayong own understanding. Yun po ang mahirap minsan kalabanin. Sabi nga natin, di ba sabi ng Panginoon, malibang kayo'y maging mga bata. Pagka mga bata, hindi nananaig yung kanilang understanding. Mas madali silang
maniwala sa sinasabi ng magulang. Hindi sila nag-a-analyze, hindi sila nag-reason, basta sinabi ng magulang sa mga bata, yung tiwala nila sa parents nila, yun na yun. Ang sinabi ng magulang, aantayin nila yun, aasahan nila yun. Kaya madali pa silang pasunurin. Ganon, ano? Kaya ito yung sinasabi rito. Tayo naman, pagka nagkakaedad na, marami na tayong ating sariling unawa. Kaya sabi dito, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct. Oh. Kaya mahalaga yung may nagdadirect ng ating dadaanan, lalandasin. Ngayon, sabi sa 7, be not wise in thine own eyes. Yung tingin mo. O, kadalasan tayo, yun ang tingin natin eh. Kaya hirap tayong lumakad sa pananampalataya kasi meron tayong sariling pagtingin. Ngayon, fear the Lord and depart from evil. At anong promise niya? It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Yung ating pagkataong loob ang tinutukoy. Magiging healthy tayo. Kaya be prepared sa panawagan ng Diyos. Be ready and willing to hear God's calling. Lagi mo sasabihin, Lord, speak to me. Mangusap ka po, Panginoon, sa akin. Kasi mas mahalaga sa akin yung tinig mo. Mas mahalaga sa akin yung kalooban mo kaysa kalooban ko. Mas mahalaga yung nakikita mo kaysa sa pagtingin ko. Mas mahalaga yung tama sa iyong paningin kaysa yung tama sa paningin ko. Ganon, ano? So be ready. Siyempre, sa dami ng mga kalalakihan, bakit yung kagaya ni Joshua? Bakit si Joshua ang hinirang ng Diyos? What does it take to be a Joshua? What does it take to be a Joshua? Naalala niyo po si Joshua. Si Joshua, assistant ni Moses eh. Alam niyo po, yung mga assistant na yan, yung pa-assist na yan, yan yung training ground para maging future leader. Yung mga naka-assist sa nanay. Bata pa kayo, naka-assist na kayo sa nanay. Alika, maghiwa ka ng sibuyas. Alika, maghimay ka na itong talbos ng kamote. Alika, ganito yan. O, ganito pagtanggal ng dahon ng, yung moringa, yan. Malunggay. O, ayan. Ganito ang paghimay niyan. O, ganito ang paghimay ng pako. O, ganito ang paghimay ng talbos lang ang kukunin mo. Huwag na yung matatanda at ang tatalas na yan. Na dahon. Huwag na yan. Ito ng mga mura-mura. Ayan. Turuan mo yung bata. O, katuwang-katuwang ka. Naka-assist. Bukas makalawa. Yan ang magaling magluto. Diba? Ganun lang. So, yung mga nag-a-assist. O, halika, pihitin mo tong turnilyo. Taga-assist ka lang. Iabot mo sa akin yung martilyo. Iabot mo sa akin yung lagare. Maya-maya sabi, lagariin mo ito, guhitan mo ito, sukatan mo ito. Unti-unti niyang natutunan kasi siya'y naka-assist. Follower lang siya, observer, listener, tapos follower, kung ano ipagawa, gagawin, kung ano ipabuhat, bubuhatin. Ganun natututo bago siya maging isang master. Lahat ng naging magagaling, dumaan sila na sila'y apprentice. Mga trainee. Trainee. So pagka ikaw ay trainee, ikaw ay tinetrain, mababa ang freedom. Mataas ang authority. Mababa ang freedom, mataas ang authority. Lagi kang sasabihan ko nung gagawin mo. Huwag yan ang gawin mo. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Hindi ka makapagpasya ng iyo. Bakit? Hindi mo pa alam ang maraming bagay. Marami kang pagkakamaling gagawin pag ipinagtiwala ko na sa iyo. Kaya tuturuan muna kita. Lahat ng pagagawa ko sa iyo, yun muna gawin mo. Sunod ka lang ng sunod. Sunod ka lang ng sunod. Habang sumusunod ka, nagagamay mo yung takbo ng isip ng tutor mo, ng mentor mo, ng master mo, ng manager mo, ng supervisor mo. Nakukuha mo yung takbo ng kanyang isip, anong pagkakasunod-sunod, saan ilalagay, paano ang ayos, ano ang, di ba ganon? Habang tumatagal, tumatanda yung iyong mentor. Yung mentor habang tumatanda yan, nag-iisip yan ng future. Sino ang papalit sa akin? Sino ang gugustuhin yung ipalit? Yung naobserbahan nyo, na habang siya apprentice, habang siya ay trainee, habang siya estudyante, habang siya worker, nagtatrabaho walang reklamo, nagtatrabaho ng masigla, nagtatrabaho ng matapat,
nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho ng nagpapasalamat, nag-i-enjoy. Oh, pag nakita niyo siya, yung work ethics niya, yung attitude niya, maganda, yung performance niya, maganda, tinitingnan niyo inoobserba nyo, sa haba ng panahon, maoobserbahan nyo siya. Hanggang isang araw, napipinpoint mo, nagiging angat siya sa iba. Ito, kakaiba spirit nito. Si Joshua, kakaiba spirit. Biri mong pinaghintay ni Moises ng 40 days and 40 nights. Walang ginawa doon si Joshua kundi maghintay kay Moses. 40 days, 40 nights. Mahigit 1 buwan siyang naghihintay. Walang reklamo. Walang reklamo. Naghihintay siya. Andun si Moses, nasa taas ng bundok, kinakausap ng Diyos. Si Joshua sabi niya, maghintay ka dyan. Abay, naghintay. Yung mga Israelita na naghihintay dun sa baba, wala pang 40 days, 40 nights, ayun na, lumihis na. Nanambahan na sa Diyos-Diyosan. Iba na ginawa. Napansin niyo yun? So, hindi sila ang pwedeng maging leader. Yung kapag hindi mo binantayan, iba na ginagawa. What does it take to be a Joshua? What does it take to be the next leader? What does it take to be trusted? Kinakailangan kapag ikaw ay pinagtrabaho, kahit na yan ay simple na gawain, kahit maliit na gawain, pagtatapatan mo, ano ba? Alam nyo, isang napakahirap na gawain yung maghintay. Diba? Yung nakakainip. Pagka kayo nainip na sa isang bagay, talaga hindi na kayo mapakali, naiinip ka na. Maya-maya yan, pwedeng bubulong-bulong ka na. At pagka naiinip ka na, hahanap ka na ng ibang gagawin. Kaya maraming mga tao, doon pa lang sa patience, the ability to wait. Kaya, what does it take to be a Joshua? Simple. Hindi po kinakailangan ikaw ay ang IQ mo ay 97. Hindi po ganon. Ang tinignan po ng Panginoon, do you have the capacity to handle little things? Meron ka bang kakayanan na magtapat sa maliit? Kapag hindi ka marunong magtapat sa maliit, hindi mahalaga sa iyo ang maliliit, hindi ka mapagtitiwalaan sa malalaki. Ganon. Kayo ang titignan ng Panginoon. What does it take to be a Joshua? So be ready and be willing to hear God's calling. At ang Panginoon tumatawag siya para pagawain tayo ng simple. Manambahan kayo. Dumalo kayo sa panambahan. Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Simple yun, maliit yun. Kaya natin yun. Pero madaling pabayaan, madaling magpabaya. Huwag pabayaan ang pananalangin. Huwag pabayaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bagamat yun, nadidinig natin at alam na natin, pero marami nagpapabaya doon. Pero yung maliliit na yon, yun ang tinitingnan ng Panginoon dahil kung marunong kang magpahalaga sa maliit, lalo mong pahahalagan pag yan ay aking pinalaki. Kasi maliit pa lang, pinahalagahan mo na Para sa iyo, kahit maliit, banal na bagay ito. Pinagawa ito ng Diyos sa akin. Ang mahalaga dito, hindi yung ginagawa kong maliit. Ang mahalaga, yung nagpapagawa. Kahit maliit ang ipinagagawa niya sa akin, ang mahalaga, yung nagpapagawa. Siya ang dapat mabigyan kong kaluguran sa maliit na ipinagagawa niya sa akin. So be ready and willing to hear God's calling. Amen? Ayan. Pangalawa. Be ready and willing to receive God's empowering. Be ready and willing to receive God's empowering. Kanino mo ba ipagtitiwala ang power? Nakita niyo yung mga abusado pag kami hawak na power, di ba? Powerful nation, aapihin yung maliit na bansa. Powerful man, aapihin yung tingin niyang maliit na tao. Nakita niyo naman si Goliath. Laki niya. Talagang nakakagulat yung kanyang taas. Kasindak-sindak yung kanyang itsura. Talagang powerful siya. Plus, well-trained, professional soldier. So, yung kanyang laki, ginamit niya para lait-laitin niya. Kaya nga nagkaroon tayo ng batas na anti-bullying. Kasi po, yung mga malalakas, ang loob at matatapang,
tatakot-takutin yung mahihina ang loob, ha? Aapi-apihin yung mga matatakutin, dadarag-daragan yung mga mahihina, kasi meron siyang power. Ito naman, ibang power ito. Siyempre, iba naman yung sabi ng Panginoon, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Hindi naman nangangahulugan kung ang Holy Spirit nasa atin na. Di ni-receive na natin yung power. Pero yung Holy Spirit, nahahadlangan yung kanyang kapangyarihan na gumawa sa atin para maipamuhay natin yung Christ-likeness. Yung power naman na ibinibigay ng Diyos, hindi lamang para magsalita ng wika, diba, magpagaling ng sakit, nung unang panahon, ganon. Gaya nga ng kay Peter, sabi, madaanan ng kanyang anino, gumagaling eh. Ang Panginoon, ang makahawak ng kanyang laylayan, galing eh. Pero ang Diyos gumagamit ng mga instrumento, no? Bagamat siya may power, gumagamit siya ng instrumento. Nang pamulati niya yung bulag, gumamit siya ng putik, pinahid niya. Pwede naman siyang magsalita lang. Pero may mga pagkakataon ang Diyos gumagamit ng instrumento. So be willing na tayo maging instrumento na i-empower ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay, ang ibig nating makita sa bawat isa. Kaya kapag may mga nagsusuko ng buhay o kaya nag-aalinlangan sa panawagan nila, lalo na sa paglilingkod at pag-aakay ng kaluluwa, you will never know ano ang gagawin ng kapangyarihan na nasa inyong buhay kapag hindi nyo gagawin yung kanyang kalooban. You apply, be involved. Kaya ang ganda po, tinignan ko yung ating bilang ng listahan ng mga kasama sa mahal ka ng Diyos. At lahat ng nakasulat doon, parang huli kong bilang, ewan ko kung may nadagdag na uli, 162. Nakakatuwa na, 162 ang magsasama-sama doon. I hope nadagdagan pa yon. Dahil last year yata sa Batangas, 170 plus. Ngayon, 162. Palang yun naroon na nakita ko. Ewan ko kung nadagdagan na ng mga 2-3 araw after. Pero natutuwa tayo. Kasi yung ito, siguro, kaya madaling sumama, ito lang yung Batangas. Sambales Ang layo. Kausap ko si Pastor Cuenza, tinatanong ko, Pastor, magkano ba ang inyong budget sa bus ngayon? Sabi niya, Pastor, nung kami sa Batangas, 150,000 ang naging budget. Nagbigay tayo, kung hindi ako nagkakamali, nakabigay tayo ng 100, 120. Ay tinulong natin sa kanila. Sa bus lang yon, pamasahe sa bus para maarkilat, madala nila yung mga tao nila. Sabi niya, Pastor, ngayon ang layo, Sambales. Pastor, ang 2 buses, 150,000 ang isa. Kaya kung 2 buses, 300,000 ang aming kailangan. Bus pa lang yon, para madala niya ang maraming tao. Kaya sabi niya, Pastor, baka hindi ganun karami ang maisama ko ngayon kasi ang mahal ng bus. Sabi ko, wag muna nating tawaging tapos na. Sabi ko, wag muna nating sabihin hindi mo maisasama lahat. Manalangin tayo, gawin nyo yung lahat ng inyong magagawa hanggang magkano yung inyong maiipon dyan. And then, ipaalam nyo sa amin. Let us know. Tingnan natin kung may maitutulong kami, may gogoban natin yung 2 buses na yan para 60, 120. Plus meron silang ilang mga sasakyan. Mga 150 sila kung magagawa nila. Gustong-gusto niya na maisama ang marami. At gustong-gustong sumama ng marami dahil lagi silang kasama mula pa sa simula ng atin doon sa Marinduque. So sa kanila pa lang yun. Ay paano pa yung iba? Diba? Kaya be ready and willing to receive God's empowering. Kailangan natin dito power ng Panginoon. At ang Diyos gumagamit ng mga instrumento. Sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord. Paano magiging possible ang empowering ng Diyos sa atin? Joshua need to hear God's word. Kinakailangan para ma-empower tayo ng Panginoon, pakinggan natin, dinggin natin ang salita ng Diyos.
Ilagay natin ang ating sa sarili sa kalagayang nakakapakinig tayo ng kanyang salita. Like you read your Bible wherever you go. Because the Word of God is powerful. It can break a stone of heart, a heart of stone. So Joshua needed to hear God's Word in order for him to be empowered. Joshua needed to yield his heart to the Lord. Kinakailangan hindi lang pakinggan niya ang salita ng Diyos, kinakailangan ipasakop niya, i-yield. Yung sinasabi nating yielding, hindi ko alam kung ano yung kalooban ng Diyos, pero ano man yung kalooban niya, Panginoon, yun ang ibig kong mangyari sa aking buhay. Yun yung yieldedness. Ha? You yield yourself to God. And then Joshua needed to be used by God. Hindi lamang siya handang makinig, handa niyang ipasakop ang kanyang puso sa Panginoon at handa siyang magpagamit ng lubusan sa Panginoon para ma-empower ka ng Diyos kasi hindi ang Diyos pwedeng gumamit ng kapangyarihan mo ang gagamitin. Kinakailangan para magamit kita, yung power ko dadaloy sa iyo. Ganon ang mangyayari. Kagaya ng tungkod ni Moises, ni Aaron, namulaklak. Kagaya ng bahay bata ni Sarah, na baog na, tuyot na, nanariwa pa, nabuhay pa. Ha? So kahit na ano pa ang iyong masamang nakaraan, kahit na ano pa man tayo, naging biktima tayo ng anuman, kahit ano man yung masamang involvement natin ng nakaraan, ano man yung reputasyon ng ating pangalan at ng ating pamilya, kay Kristo merong pagkakaiba. Merong magandang pagkakaiba, makakalaya ka at kay Kristo magiging matagumpay ka. Kaya bawat sama ng loob, bawat gaano man kalaki yung galit, poot o anuman, di ba nadidinig natin lagi nakalagay sa Facebook yung nangyaring banggaan dyan, yung nangyaring rumagasa sa NAIA. No, wala nga namang kaabog-abog, andong ka, rumagasa yung sasakyan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nakatulog ba niya? Ano ba nangyari doon? Nakatulog ba? Basta alam ko, parang naapakan yung silinyador at imbis na tumigil, napabilis ang takbo. May mga tao sa unahan, di nadaanan, pati bata, patay. Sino nga naghahatid ka lamang sa airport, tapos yun ang makikita mo, anak mong patay. Talagang binabasa ko yung mga comment, talagang abot-abot ang mga nagmamakaawa dun sa tatay na namatayan. Patawarin mo na, hindi ang gusto ng driver. Patawarin mo na. Sabi naman iba, paano kung hindi kayo ang namatayan ng anak, kaya ang dali nyo sabihing magpatawad. Hayaan nyo muna maghinagpis. Talagang masakit yung namatayan ng kaisa-isahang anak. Mahirap, di ba? Mahirap. Kaya nga, ang kailangan natin, power. Kaya lang magagawa po yon, malaon man o madali. Kaya lang napagtatagumpayan kapag ka in-empower tayo ng Diyos. Yun ang ibig natin. Yung bang hindi na kinakailangang maging matagal, hindi na kinakailangang maging marami pang, sapat na ang salita ng Diyos. Na kapag nalaman natin ang salita ng Diyos, paano mong nagagawa ang isang bagay na yung ikaw ay malalim ang sugat mo, pero parang hindi ka nasugatan. Para kang, ang lakas mo hindi nawala. Parang hindi ka pinanghinaan ng loob. Parang hindi ka nasaktan. Bakit nagagawa mo yon? Hindi na po yun damdamin ng tao. Hindi na po yun ang umiiral. Ang umiiral na po yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Ini-empower na ng Panginoon yung iyong buhay through the Word of God na inilagay mo sa iyong puso. Yung Word na yon, ang humuhubog na ngayon ng puso mo, ng karakter mo. Why you are like that? Bakit ganun si Joshua? Nakatagal siyang maghintay ng 40 days, 40 nights. 40 days, 40 nights. Walang reklamo. Pagbaba ni Moses, okay. Halika Joshua, baba tayo. Nagkagulo na yung mga tao sa baba. Pagbaba nila, nagsasayawan na sa Diyos-Diyosan yung mga tao. Kaya, una, maging handa po tayong dinggin ang panawagan ng Diyos. Pagka tayo tinawag, maging ready na kagad tayo bago pa natin madinig ang kanyang tinig. Yield. Sabihin niyo na, Lord, ang buhay kong ito talagang para to sa iyo. Hindi na kinakailangan pagtalunan pa. Ang buhay ko para sa iyo. I-empower mo po ako. Empower my life. I need your power. Hindi ko po ito kaya. Then, panghuli, be ready and willing to receive God's blessing. Be ready and willing to receive God's blessing.
God is calling, God is empowering, and God is willing to bless you. Be ready and willing to receive God's blessing. Pagka ang Diyos nagpala, padadaanin ka muna niya sa pagsubok, dadalisayin ka niya. Sapagkat yung pagdalisa, yung pagsubok na papahintulutan ng Panginoon na dumaan sa atin, andyan yung mga katitisuran, andyan yung mga kahirapan, andyan yung mga kawalan, kakapusan, pagkakasakit. Iba-iba yan. Nadadaan, mararamdaman mo, nasasaktan ka, natatamad ka, nanlalamig ka, natatakot ka, nag-aalinlangan ka, lahat na ng klase, hahayaan ng Panginoon, sige, dumaan ka dyan. Pero sa kabila ng nadadaanan mo yan, gusto kong matutunan mo yung ang choice mo, intentional choice mo, determined choice mo, I will serve the Lord. Mabubuhay pa rin ako para sa Kanya. Tinatamad ako pero maglilingkod pa rin ako. Hindi ko papayagang magwagi itong katamaran, itong panlalamig, itong pagiging selfish, itong katitisuran. Hindi ko papayagan ito. Bibigyan kayo ng Diyos ng chance. Piliin nyo pa rin siya sa kabila ng lahat ng karanasan. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Bago kayo bigyan ng Panginoon ng talagang pagpapala. Hindi lamang ito material. Katunayan, lahat po tayo pinagpala na ng Diyos. Mapalad na po tayo. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 yan. Kung di ako nagkakamali. Ephesians 1:3. 1:3 ba yan? Ephesians chapter 1. Verse 3. Tingnan nyo yan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who had blessed us, past tense, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Yun ang sabi niya eh. He already blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Ibig sabihin, mula kay Kristo nagmula yung mga pagpapalang spiritual na yan. Napakadami niyan. All spiritual. Be ready and willing to receive God's blessing. Sometimes, we are not ready to receive God's blessing because we do not give more time in reading and studying our Bible. Pag sinabing be willing and be ready to receive God's blessing, huwag niyong pabayaan yung hindi kayo makikinig ng salita ng Diyos. So how to be ready in receiving God's blessing? Number 1, be in the Lord's selection. Ang Diyos namimili ng pagpapalain. Kaya niyang pagpalain tayong lahat. Pero siyempre, ang pagpapala ibinibigay sa masunurin at matapat. So, be in the Lord's selection. Nawa isa ako sa mapili ng Diyos na pagpalain. Nawa isa ako sa mapili ng Diyos na karapat dapat tumanggap ng kanyang pagpapala. Nawa isa ako. Kaya be ready. Kapag tumawag ang Diyos, tumugon tayo. Amen? Kapag ka meron siyang gustong gamitin para i-empower niya, be available. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Yield our heart. And be willing to be used by God. So be in the Lord's selection. Number 2, be in the right position. Yung blessing pala, ibibigay sa iyo ng Panginoon at a certain level. Pag naroon ka na sa level na yon, okay, I have this kind of blessing. And this is, naalala nyo, yung magkapatid na James and John, sabi niya, Lord, pwede ba kaming magkapatid ay pinakiusap pag nanay nila. Pwede ba, Lord, na yung aking 2 anak na si James and John, isa uupo pag ikaw ang naghahari na, isa sa kanan, isa sa kaliwa? Sabi ng Panginoon, are they in the position? Are they in the position? Are they worthy of my selection? Pwede ba silang mapili? Karapat-dapat ba sila? Yan ay inilaan sa mga karapat-dapat. So there are certain position in spiritual level, yung spirituality natin, yung maturity. Kinakailangan dumating ka doon. Kaya hindi basta-basta. Hindi yan basta-basta hinahangad. At ibinibigay
So be in the Lord's selection, kinakailangan yung heart natin tama, yung character natin, be in the right position, yung paglago natin, o kaya yung inako na nating mga responsibility. Kailangan ng choir director, kinakailangan natin ng musician, mag-aral kayo. Iba pala yung pagpapala ng mga tumutugtog. May ganung blessing ang mga tumutugtog mag-aral din kayong tumugtog. Alam nyo, I'm praying magkaroon tayo ng marunong yung wind instrument. Yung mahabang ganon, yung ginaganon. Trombone ba yun? Kung ano man yun, yung makaganon. At saka trumpet. Ayun. Saxophone. Ang ganda kung meron tayong hindi lang meron, kakatuwa nga, may violinist na tayo, may pianist na tayo. Kulang tayo ng mga wind instrument. Hindi naman pwedeng sipol lang. Maganda yung merong flute. Yung nakatagilid na gano'n. Dito nakaganon-ganon. Kailangan natin ng wind instrument. Mangarap kayo, may blessing sa gano'n. Be in the position. Wag lang hinahangad nyo, but kasi be ready and willing. If you can receive blessing, you must be in the list of the Lord's selection. Ang Panginoon, sabi niya, tumitingin ako sa puso. Ang tao tumitingin sa panlabas. Para mapili kita, nakatingin ako sa puso. Pangalawa, be in the right position. Hanap kayo ng involvement nyo. Pangatlo, be in the exact location. Dapat naroon kayo sa lugar. Sa lugar. Halimbawa, mamimigay tayo ng isang sakong bigas ngayong gabi. Wala siya. Di siya walang isang sakong bigas. Ang meron lang yung mga narito. Parang ganon. Wala ka dun sa geographical will of God. Nung ipangaral yung ganitong mensahe, wala ka doon. Hindi mo na dinig, hindi mo na gamit sa time na meron kang problem. Ibe-bless ka sana ng Panginoon. So be ready and willing to receive God's blessing. Hindi basta-basta ang blessing kasi blessing minus capacity equals misery. Pagka tumanggap ka ng mga bagay, kagaya ng alibughang anak, wala naman siyang capacity, para tumanggap ng ganong kalaking pagpapala, nang tanggapin niyan ganong paglaking pagpapala, yun ang sumira ng kanyang buhay, naging malakas ang loob niyang mabuhay ng palungi. Why? He has no capacity for life. Wala siyang capacity para mabuhay ng tama. Kaya nung tumanggap siya ng mga material na pagpapala, nadaganan siya, nangawawa ang kanyang buhay. Kapag wala tayo sa tamang lugar, kaya meron geographical. Kaya sabi ng Panginoon, there is only one place. Naalala nyo? Kaya nga ako, nagtatanong ako minsan Anong sabi ng Panginoon? Bago siya umakyat, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Huwag kayong aalis sa... Saan kayong aalisan? Jerusalem. Antayin ninyo yung pangako ng aking Ama. Hindi na maraming araw mo lang. Huwag kayong aalis. So meron geographical will. Ang aking tanong, nung bumaba ang Holy Spirit at pinuspos ang mga mananampalataya, meron kayang mananampalataya na wala doon nung araw na yon? Siya kaya'y nakatanggap ng Holy Spirit nung araw na yon? Pero makikita ninyo, may mga alagad na nasa ibang walang Holy Spirit. Hindi nga daw nila alam kung may Holy Spirit. Naalala nyo sa Acts chapter 17 yata yun, or 19. Ganon, mga minamahal. Merong geographical will of God. I don't know kung ang rapture mangyayari sa time ng panambahan. I hope na nasa sambahan tayong lahat pag nag-rapture. Sama-sama tayo. Amen? So, 3 bagay mga kapatid, maghanda ka sa 3 bagay na mahalaga. God's calling, God's empowering, God's blessing. Pag hindi ka handa sa 3 yan, masasayang yan. Sayang. And you will miss yung future story ng inyong buhay. You will miss that.
Kaya nagpapasalamat ako, matutuwa kayong lahat, tayong lahat, kapag alam mo na sa sarili mong, this is my life's mission. This is God's calling for my life. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Mahalagang bagay na ito ay huwag naming mapabayaan, huwag naming makalimutan, huwag naming talikuran, kundi bagkos aming pahalagahan. Salamat po sa panawagan mo sa amin as a church. Maliwanag po na tinawag mo kami bilang isang iglesia, kaya naman kami sama-sama. Tulong-tulong. Magkakaiba ng bahagi, kagaya ng daliri ng kamay na magkakaiba ng haba. Magkakaiba kami ng kakayanan. Pero bawat isa ay dapat gumanap ng kanyang magagawa. Tulungan niyo kami dahil naroon ang malaking pangangailangan. Kami po'y tutungo sa Zambales na hindi kami kilala at hindi namin sila kilala. Ibinigay mo sa aming puso ang magmalasakit sa aming kapwa dahil kami ay mga pinagmalasakitan mo at may mga nagmalasakit sa amin. Salamat po ng marami sa biyaya mo. Yamang kami iyong tinawag, kami magiging laan. Tulungan niyo po kami na hindi namin ito makaligtaan. Na kaya kami gumaganap nito, tinawag mo kami para mag-akay ng kaluluwa. Tinawag mo kami na ipahayag ang Ebanghelyo. Tinawag mo kami para itaas ang pangalan ni Kristo. Hanggang sa ikaw ay bumalik, makita mo kaming gumagawa ng iyong mabuting kalooban. Bless mo po ang bawat isa. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 All the people say amen. Okay, tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit. Umawit po tayo. Bago tayo magtipo ng ating mga kaloob. Salamat sa mga tumutugon sa panawagan. Salamat po sa lahat ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. It's wonderful to be a Christian. First and last stanza awitin natin. Ha? First and last stanza. Wala nang pinakmagandang buhay, kundi ang buhay na kay Kristo. Amen. Everyone, sing with us. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain is mine. Yes, it's yours. Since I found And your mine, life in amen. Christ my Lord divine. Praise God. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Pagka tayo tinawag, maging ina ng tahanan, tinawag ka maging ama ng tahanan, tinawag ka para maging asawang lalaki o asawang babae, paglingkuran natin si Kristo doon. Maging Kristiyano tayo. Tinawag ka magtrabaho sa isang pagawaan, sa opisina, sa bayan, sa gobyerno o sa pribado, paglingkuran natin ang Diyos saan man tayo naroon. Amen? Kung tayo mag-aaral, ganun din. And the last, And the hope of heaven's glory stirs me so. Where I live with Christ forevermore, I know. That is why the things of earth I loosely hold. I've eternal riches better far than gold. Oh, it is Yes, wonderful to be a Christian and a child of God. It's wonderful. to be a child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Wow, praise God. Oh, it is wonderful Sins to be forgiven. redeemed, justified, forever reconciled. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob mo sa aming lahat. Salamat sa mga hamon ng pananampalataya. Salamat sa iba't ibang karanasan. May mga hindi nagtagumpay dahil pinili nilang indahin ang kanilang damdamin, ang kanilang isipan, at hindi ang isinaibabaw ay ang iyong kalooban. Sa mga na pumili ng iyong kalooban ay unahin, sila ay naging matagumpay. Dumaan din sila, pero hindi sila naging biktima. Sila po yung naging mga mapagtagumpay at naging mabubunga. At sila ang patuloy na gagamitin mo. Kagaya ng kalabasa na habang humahayo ay maraming naiiwang bunga.
I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ang pagkakaloob na ito ay maging bahagi ng parangal po sa inyo ng inyong mga anak. Ikaw naman po magpasagana sa aming lahat upang sa ganon, lalo kaming sumagana sa gawang mabuti at pagtugon sa pangangailangan. Hindi po ito amin, bahagi lang po ng tinanggap namin sa iyo. Ikaw po ang muling magkakaloob sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makaupo na po tayo. Amen. Just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Faithful friend. Amen. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Shall we all stand, please? Amen. Let's sing with this. The heavenly trail. I just keep trusting our Lord. One more time. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. Brother Israel, will you please come close us in prayer? Amen. Salamat po sa gabing ito at tayo po ay nagsama-sama sa presensya ng Panginoon. Brother. Church, tayo po muli manalangin. Diyos, Panginoon naming banal, muli po nagpapasalamat kami, Panginoon, for bringing us here sa church and sa pagtatapos, Panginoon, ng service, patuloy pa namin, Panginoon, na hinihingi ang iyong paggabay, Yes, po. pag-iingat, Panginoon. And through, Panginoon, your words, ito patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. And we pray, Panginoon, na patuloy niyo po kami ihanda, Panginoon, sa bawat hamon na ibinibigay mo sa amin sa pang-araw-araw ng buhay namin, Panginoon. And we pray na ikaw ang maging power sa amin in all aspect, Panginoon. And may we be a blessing, Panginoon, sa buhay ng ibang tao. And ikaw may pakita namin, Panginoon, Yes. as a believer po. Muli, Panginoon, ang dalangin namin ay ang patuloy na pag-iingat mo at kalakasan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi sa lahat. Share the blessings wherever we go. Be a blessing wherever you go. Amen. Pray natin ating mga preacher this coming Sunday. Pastor Eloy will preach sa umaga. Sa hapon, a missionary will come. Ha? Kinuha nga ni Frank, di naman nag-ano. Kinuha ni Frank, pero di naman niya inaral. Turuan, baka hindi pa marunong si Frank.